Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking Mountain Channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay muli ay mag-harvest tayo ng mga material na inner layer ko o minarkot para gawing bonsai material. Ano mga paps, itatanim na natin ang hiwalay. So kung matatandaan yung mga paps, siguro mga 2 o 3 araw. Sa 3 araw pa lang simula nung nag-harvest ako. Ngayon ay pwede na ulit, sa tingin ko pwede na ulit i-harvest yung bagong bonsai material, ano mga paps. So tara mga paps at tingnan muna natin. Samahan niyo mo ko at tingnan muna natin yung mga material na i-harvest ko. So mga paps, kung natatandaan niyo itong Ficus religiosa, ito yun, yung nung pinakita ko last time ay dalawang pula pa lang ng roots ang nakita ko, ano, dalawa pa lang. So ngayon mga paps, sobrang dami na. Ayan oh, ganyan po kabilis magbigay ng roots. So halos na puno na po yung gilid niya, no. So yan, malapit nang i-harvest diyan. Pero ngayon mga paps, ang i-harvest natin ay yung variegated na variegated na Ficus benjamina at saka yung isang uri ng Ficus na hindi ko alam yung ID pero parang Ficus microcarpa. So yun nga pala yung aking Ficus microcarpa na isa. Yan oh. So ito mga paps, yung plano kong i-harvest, ito ay variegated na Ficus benjamina. O yan, so bali ito yung isa sa pinaka nauna sa minarkot ko. At titingnan ko kung marami ng roots yan. Sa tingin ko konti pa lang pero tingnan natin ano kung pwede na. Anyway, i-harvest na rin natin para sa tingin ko mabubuhay na yan. Ito nga mga paps ay lately lang minarkot pero marami na po siyang roots. Pero ito munang isa na to ang kukunin natin. So tara mga paps. So ayan mga paps, at bubuksan nga muna natin to. Titingnan natin kung ano na ang itsura. Pero kahit ano pa maitsura mga paps ay plano ko na talaga tong i-harvest. Kukunin na natin. Medyo matagal-tagal na to. Siguro mga 2 buwan na. Pero dahil siguro sa init kaya parang konti lang yung roots na lumabas. So ayun. So hindi masyadong makita mga paps yung roots, pero marami na siya, no. Bali brown din kasi yung ginamit ko na na parang medium niya, mas marami yung bunot pero marami na po siyang roots. Tatanggalin na natin yan para maputol na natin dito. So ayan po ang itsura mga paps ng roots niya, ano. So bali naputol yung mga dulo niya,
Pero okay lang yan dahil naiwan naman, marami namang naiwan. Ang purpose ko nga mga paps kaya ako tinanggal yung bunot ay para putulin itong puno dito sa mismong may cut, sa baba mismo nitong roots para malinis yung baba ng roots na yan. So tara at putulin na po natin yan. Yun. So ito na nga po mga paps yung nakuha kong material. Ayan. So bali naputol yung mga tip ng roots. So ang purpose ko po doon para maputol ko yung puno niya doon sa pinakailalim ng mga roots na lumabas, Pero hindi bali, mabubuhay pa rin yan mga paps dahil sa dami ng roots na yan na produce niya. So tara at puntahan natin yung iba pa na aking i-harvest. So ito nga pala mga paps yung susunod sa aking i-harvest. Kung mapapansin nyo yan, ang dami pong roots. So lumabas na yung mga roots dito sa baba. Yun pa yung isa, tingnan po natin yan, lumabas na. So kung matatandaan nyo mga paps, naglabas po ako ng video, nag-upload ako ng video kung paano gumawa ng aerial roots. So ito po yung isa sa paraan na sinabi ko doon. Paggawa ng aerial roots ay mag-marketing o air layering. So yan, sa dami po ng roots na yan, hindi na po natin kailangan maghintay para gumawa ng aerial roots yung isang ficus. Marketing lang, makakagawa po tayo ng marami. So tara mga paps, i-harvest din natin yan. So sa pag-harvest mga paps, pwede pala natin tong putulin na direkta dyan, kung gusto natin. So ang ginagawa ko ay tinatanggal ko muna yung balot, mga paps, para makita ko kung saan mismo yung base ng roots na mga lumabas, para doon ko puputulin. So yan, ito siguradong mabubuhay ito sa sobrang dami ng roots na ginawa niya mga paps. So walang problema kahit ma-damage yung ibang roots. Mas maganda kung walang damage, pero walang problema kahit ma-damage kasi ficus naman po ito, napakadaling mabuhay. Basta kahit may kunting roots lang, mabubuhay na yan. So ayan po siya. So ayan mga paps, napakaraming ang roots. Nakakatuwa ang ganitong material. So panibagong bonsai material to sa sobrang dami ng roots na ginawa niya. Paano natin ito tatanggalin? Ayan. So sa tingin ko mga paps, ayaw kong ma-damage yung roots, kaya puputulin ko na direkta dyan sa ilalim. At itatanim ko po yan na parang root ball. So ito po yung una. Yan. So itatanim ko na lang yan mga paps ng ganyan, root ball na, So saka ko nalilinisin yung ilalim pagka na matured na yung mga roots. Ito pa isa. Yun. So ayan po mga paps, ang ganda.
So ayan po mga paps, at itatanim ko na itong mga bagong material na nakuha ko. So ito po mga paps yung unang hinarvest ko, buhay na. So hindi ko muna nilalagay sa mainit hanggat hindi po siya nagiging malakas mga paps. Yan po, Ficus compacta. So ngayon, meron po ako ritong mga recycled na training pot. Yan, plastic bottle ng mineral. Dito ko muna sila itatanim mga paps hanggang sa maging ganap na bonsai na sila at pwede nang iripat. So dito ko muna sila ititrain. So ayan mga paps, ito ang uunahin ko, itong variegated na Ficus benjamina. Dito ko po siya ilalagay. Ang gamit kong soil medium mga paps ay organic. Ito po ay river sand na may compost. Mas maganda po ito sa mga tinitrain pa lamang na material kasi mabilis po silang tumaba, mabilis lumaki. Lalo pa yung Ficus. Gusto po ng Ficus yung organic na na soil medium. So itong Ficus benjamina mga paps na variegated ay hindi lamang pang bonsai mga paps, pwede rin po itong pang garden lang garden tree. Dahil ang ganda, pang landscape pwede rin dahil po sa kanyang kulay. So marami nga yung ginagamit po ito sa landscaping. So ayan po mga paps, at meron na akong natapos na isa. Ayan po siya, Ficus benjamina na variegated. So susunod naman itong isa. Ang ganda. Ito, ang ganda po talaga ng material na to. Ang ganda po ng dahon, parang plastic. Ayan. So dito naman susunod. Ganon pa rin po ang soil medium na ginagamit mga paps. So recycled materials lang yung ating training pot para hindi muna magastos habang uumpisa pa lamang tayong gumawa ng bonsai mga paps. Medyo malaki rin mga paps yung training pot para mabilis po silang lumago, mabilis lumaki. Pwede rin ito mga paps pagkakitaan kasi pwede natin ibenta yung ganitong mga material kasi pwede po silang gawing pang garden lang na halaman. So ayan mga paps, tapos na yung pangalawa. Yung pangatlo naman.
So ayan po mga paps, at naitanim ko na yung mga bagong bonsai material na mga ficus. Itong dalawa ay hindi ko po alam kung anong klase ng ficus ito, pero mukhang ficus microcarpa pa rin. Tapos itong isa po ay ficus benjamina na variegated. So ayan, ang susunod ko pong gagawin mga paps dito ay didiligan ko sila at ilalagay ko muna ulit dito sa lilim. Hindi ko muna ilalagay sa may direktang sikat ng araw para makarecover po sila at hindi mamatay. So yun lamang po mga paps, maraming salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe ay iniimbitahan ko po kita o kayo na mag-subscribe dito sa aking channel para mas lumawak po yung maabot ng aking channel. At doon po sa mga palaging sumusuporta, laging nanonood sa aking mga video na nilalabas dito sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. At sana hindi po kayo magsawa, mga paps. So paalala lang po, ako po ay baguhan lang din na nagbobonsai at nais ko lamang i-share itong aking journey sa pagbobonsai. Kung meron po kayong mga comment o suggestion ay lagay nyo lang po sa comment section sa baba at titingnan po natin kung ano na yung magagawa natin sa mga suggestion nyo. Maraming salamat po at once again, happy bonsai!